Welcome to my channel. Sa videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang mga basic tools sa Adobe Photoshop CS3. Basic lang ang ituturo ko sa ngayon kasi ito yung laging ginagamit ng mga baguhang katulad mo para makapag-start kang gumawa o mag-edit sa Adobe Photoshop CS3. So, umpisa na natin. Open nyo ang inyong Adobe Photoshop CS3. And then, kunwari gagawa tayo ng YouTube thumbnail. So, open tayo ng, yan. Ito siya, dito na sa left side, dito natin makikita yung mga tools. Pag tinapat mo yung cursor dito, makikita mo yung mga pangalan nito, move tool, gaya nito, eraser tool. So, makikita mo kung ano ang gamit nito. So, ito yung horizontal type tool. Ito yung ginagamit pag type ng mga text. So, in this side, ito yung palette. Dito mo makikita yung mga layers na ginagawa mo sa isang pictures na ini-edit mo. So, ito siya, halimbawa, ito yung thumbnail natin. So, ang image size ng thumbnail natin is 1280 pixel ang width at saka yung height is 720 pixel. Ito yung standard sa YouTube thumbnail. So, okay natin. So, kung hindi mo gusto ng white background, pwede natin siyang kulayan ng ibang kulay. Okay. So, click mo lang ito siya, itong sa baba, and then choose tayo ng color. Halimbawa, ito siya yung gusto natin. Ito siya, or ito. Pwede kang pumili kung ano yung kulay na gusto mo dito. So, choose natin ito siya. Yan. And then, click natin ito siya, yung paint bucket tool. So, click natin. And then, itatapat natin yung cursor sa image natin. So, yan. So, automatic nag-change yung color ng ating background. So, ngayon, lalagyan natin siya ng mga images at saka text para sa ating YouTube thumbnail. So, open tayo ng pictures na gagamitin natin. Ito siya. So, tatanggalin natin itong background ng babae. So, dito sa palette, sa layers, makikita mo dito background yung nakasulat. So, change natin siya sa layer 0. Double click mo lang yung image dito sa background. Then, layer 0, automatic click OK. Para maging transparent yung background. Kasi kapag hindi natin i-change yung background to layer 0, magiging white yung background natin automatic. So, ganun. So, pwede natin gamitin yung eraser tool at saka itong polygonal lasso tool. Pwede din tayong gumamit ng magic eraser tool kapag yung image natin is same lahat yung background. For example, ito siya na image. So, papalitan natin yung background niya. So, pwede tayong gumamit ng magic eraser tool para mabilis natin ma-change yung background niya. So, ganun. Ganun. So, mabilis siya. Pero in this, sa image natin, so nagamit na natin yung magic eraser tool in this pictures. So, ito. So, kunin natin, hindi natin yan kailangan. So, itong image natin, so hindi natin pwede gamitin ito siya kasi hindi naman kasi uniform yung background. So, ando natin. So, yung history pala pag pwede kayong mag-back, nandito siya sa window. Then, click nyo history and then open. Magbaback siya kung saan yung state na gusto nyo i-back. Dun sa existing na ginawa nyo kung saan kayo gusto or nagmali kayo so pwede kayong mag-back sa history. So, gagamitin natin itong polygonal lasso tool pang
erase ng background. So, ito pala. I-change natin siya to layer 0 para yung background maging transparent. So, ayun, choose natin yung image. Ayan. Pwede natin gamitin yung backspace sa keyboard natin. Kung halimbawa nagmali kayo ng pag-select ng mga images or background, halimbawa sumobra or kumulang yung pag-choose nyo ng image, so pwede natin siyang i-back gamit ang backspace sa ating keyboard. O, ganyan. Nagmali kayo na ano, so pwede natin siyang i-back. So, makikita mo, diba, na bumabalik yung choices natin, yung cursor, kung saan tayo gusto mag-back. So, ayan. Na-choose na natin. So, kailangan makikita natin yung 0 dito. Ibig sabihin yan is nagkadugtong sila. So, ayan. Na-choose na din. Click natin yung backspace. So, na-choose na natin yung image. And then, control D natin para maalis yung select natin. So, idadrag na natin. Ito siyang move tool. Gamit ito siya pang move ng image sa ating YouTube thumbnail. Kung saan natin gagawin. Sa image natin mismo. So, ito siya. Move natin. Okay. So, yan na. Okay. So, nagamit na natin yung move tool. Yung eraser tool. Yung gradient tool kanina sa pag-paint natin ng ating background. So, okay. So, ngayon, gagamitin natin yung resize. So, click natin itong edit and then pre-transform. So, pwede natin i-transform. Palaki natin yung image. Okay. Yan siya. Pwede natin palakihin. Okay. So, enter natin. So, para maging smooth yung edges, ito ginagamit ko itong blur tool na ito para maging smooth yung edges ng image natin. Ganun. Okay. Pwede natin siyang lagyan ng stroke. Click natin itong layer 1 kasi layer 1 ito siya. So, blending option tayo. And then stroke. Para maglagyan natin siya ng stroke yung. So, you can choose. Click natin itong color. Lagyan natin siya ng white. So, white. So, okay. Depende sa inyong kakapal ng stroke. Kung ano yung gusto mo, pwede natin siyang lagyan ng 5. Ilagyan natin 5 para malaki-laki yung stroke. So, click natin. Okay. So, ayan. Ma-stroke na yung ating image. And then, lalagyan natin ng text yung ating image. Click natin ito. Horizontal type tool. Okay. Then, tapat natin sa ating. So, dapat kung saan kayo magta-type, dun dapat yung layer. Hindi tayo pwede mag-type dito sa babae. Kasi hindi naman tayo dyan susulat. So, dito tayo siya sa background. So, choose natin sa palette natin yung layer ng background natin. So, click natin dito. Okay, pwede tayo mag-choose ng, di ba, yung text natin is Control A natin para ma-change natin yung text niya. So, diba yung text natin is black. Okay. So, okay natin. Drag natin. Okay. Then, balik tayo sa pagkain para madaling manganak. Okay.
So, pwede natin siyang enter mo lang. Or ito siya, pwede natin enter. Okay. So, drag natin. So, ayun. Pagkain para madaling manganak. Or, pwede natin palitan mga pagkain para madaling manganak. So, ayun. Tignan natin palitan. Mga pagkain para sa mga buntis. Okay, mga pagkain para sa mga buntis. So, yun. Pwede nating palitan yung text natin, Control A natin. So, you can choose here. Maraming text dito. So, pwede ka mamili kung ano yung gusto mong text. Pwedeng ito siya. Kung ano yung gusto mo. Pwedeng ito. So, depende sa gusto mong text kung ano yung gusto mo. And then, sa color naman, pwede naman palitan ng kulay yan na gusto mo. Halimbawa, gusto natin palitan ng blue. So, pwede natin dito choose yung blue. So, mag-iiba yung color ng ating text. O gusto mo green. So, pwede natin siyang laruin kung ano yung gusto nating kulay. So, ayun. So, halimbawa yan, blue. Okay. And then, para gumanda pa, pwede natin siyang i-edit sa click natin itong blending option. Okay. Sa layer kayo, then right click kayo. Right click sa inyong mouse or sa keyboard nyo, then blending option. And then, pwede natin siyang lagyan ng stroke. Halimbawa, double click nyo lang. Then, click natin. Halimbawa, white. Okay. Then, gusto natin konti lang. So, pwede natin palitan ito ng 2. Sorry, 2. So, para konti lang. Okay. And then, wait. Pwede pa natin siyang laruin pag kaganyan. So, gusto pa natin dagdagan yung pwede natin siyang lagyan ng drop shadow. Yung drop shadow niya is pwede tayong mamili kung ano yung mga dito natin pwedeng laruin yung mga text na gusto natin. So, okay mo lang kung gusto mo na yun siya. Marami pa itong gamit itong blending option na ito sa mga text. May inner shadow, outer glow, inner. So, makikita nyo nag-iiba yung text natin sa tuwing kiniklik natin yung isa sa mga ito. Okay. Yan. So, nag-iiba-iba yung text natin. Pwede mong laruin yung text dito sa layer style, sa blending option. Marami ditong option kung para laruin yung text. So, ikaw na mamimili kung ano yung text na gusto mo, kung ano yung style na gusto mo. So, click natin okay. So, ito na siya yung ating YouTube thumbnail. Okay. So, nagamit na natin nagamit na natin yung move tool, polygonal lasso tool, and then yung eraser tool, type tool, at saka yung gradient tool. So, yun yung mga basic na kailangan natin para sa pag-edit ng picture sa ating Adobe Photoshop. So, ito na yung image natin. So, pwede natin siyang i-save. Save as. So, kapag PSD yung gamit natin, pwede natin siyang ma-edit ulit yung ating in-edit na picture. Halimbawa, ito siya. My thumbnail. Pangalan natin.